We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka classroom sa Kalina National High School sa Davao City ang nadanyos human sa duha ka sagunsong linog kagahapon. Samtang kapin gatos ka may estudyante ang nakuyapan ug naglisod og ginhawa atol sa linog. Ari report ni John D. Esteban. Human sa inspeksyon sa Barangay Disaster and Risk Reduction Management Council sa Kalinan Poblasyon sa Davao City, wala una gipaklasihan ang upat ka classroom sa 4th floor niining school building sa Kalinan National High School. Kini human na danyos tungod sa nagsunod nga linog adlaw Miyerkules. Kay makita ninyo dinhi sa usa ka classroom dinhi sa Central National High School ang kini nga pagliki-liki tungod atong linog kagahapon. Ug kauban nato karon si school principal si Sir Edgar Bantigue ug na-inspeksyon na daw ni sa BDRRMC ug nakita usab nila ning dako nga liki dinhi ug sumala pa sa ilang assessment nga delikado kung ugaling duna pay musunod nga pagtayog. Kini manggod nga kuan is ana sila one glance pa lang na sir we can already determine that there is questionable in terms of integrity. Dito sa 4th floor when they conducted the inspection, okay yung first na rooms, first 2 rooms. Pero pagdating dito, kasi nakita nila yung crack talaga sa beam. And then sabi nila, sir, hindi talaga pwede ito siya. They said, sir, okay na lang yung first, second, and third, pero not the 4th floor. May possibilities nga mo dako to siya or mo down yun ang atong part nga sa building. Kay wala pa man nasuta sa City Engineer's Office ang structural integrity sa Gambalay. Dinhi una nagklase sa ilahang gym ang mga estudyante sa grade 7, 8, 10 ug 12. 3,000 ka mga estudyante dinhi sa Kalina National High School ang apektado human nga dili una paklasihan ang mga nadanyos nga mga classrooms tungod sa linog. So, lisod kaayo nga magklase mi diri sa gym tungod kay open siya. Dili kayo madungog sa mga bata kung unsa man ang akwang istorya maskin pa og gamit pa og lapel. So, tungod kay affected man ang amuang building sa lindol, so mag-agwanta sa jud mi diri sa gawas. Okay. Napoy ka ng pagkalisod gani kay syempre ang environment kay saba, dili kayo mi makasabot pero wala mi mahimo po kundi kanang dawaton na lang sa 5 sab ka estudyante nila ang nakuyapan ug naglisod og ginhawa human nagpanik tungod sa pagtayog. Samtang kapin 40 ka estudyante sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Barangay Matina Crossing ang gitabang kay naglisod sa ginhawa ug nakuyapan. Sumala sa CDRRMO sa kinatibukan gihatagan og first aid ang anaa sa 127 ka magtutungha. Sa 8 ka barangay sa syudad, 5 ka eskwelahan ang nakatala og danyos samtang 11 sab ka balay ang nadanyos tungod sa linog. Reminder lang po sa ato ang mga Davaoenos na be careful kung adto na mo makita ng mga hazards or cracks sa inyong building at ayon kini i-report sa mga opisina. Unang mitayog ang magnitude 4 nga linog sa Davao City alas 3:02 sa hapon kagahapon nga gisundan sa magnitude 4.8 alas 3:51 sa hapon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagpasidaan ang Cagayan de Oro City LGU sa mga nagpahigayon og quarrying activities sa Cagayan de Oro River nga illegal kini tungod wala sila permit. Samtang pipila ka mga residente kansang mga balay gidemolish kaniadto sa mong lugar
ang namalik na sab. Aning report. Gibarugan karon sa Cagayan de Oro City LGU nga illegal ang ginahimong quarrying activities sa Cagayan de Oro River, partikular dapit sa Isla Delta sa Barangay Consolacion, labi pa nga wala kini permit. Sumala sa City Environment and Natural Resources Office nga ila lamang gitugutan among quarrying activity kaniadto tungod walay mga heavy equipment nga ginagamit ang mga tawo sa lugar. Apan daan na sila nga adunay kasabutan nga kung matukod ang dike kinahanglan gyud silang muundang kung dili sila makakuha og permit gikan sa DENR, DPWH o Clenro. Nakita naman ang panginahanglan noon yung kinahanglan na yun mo mag-call permit. Okay, na may dike good. So di naman pwede kay lagi na may balaod nga kinahanglan nga mananggid sa dagiya sa structure sa DPWH. Apan sa kabahin sa Cagayan de Oro Boulevard Committee nga dakong gibawal gayod ang pagkwari sa Cagayan de Oro River, labi pa nga posibleng maapektuhan niini ang kalidad sa dike project. Illegal gid ang quarry diya. Delikado ang quarry diyang lugar kay tungod sa mga structure nga naa ang atong tulay do kabuok Jerwura Bridge ug ang katong sa highway nga bridge. Napagid ang atong flood control nga structure nga posible nga mo collapse no kung mo makankan na ang dito si lalom. Sa paglibot sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, kamatikdan ang ubang residente nga na-demolish na kaniadto ang namalik sa lugar. Matud pa nila, wala sila kauyon sa lugar nga gibutangan kanila dito sa Barangay Pagatpat. Ari gid may mga bata dito sir kay walay tubig, walay suga. Unya pangpang pagid ang amo ang gibutangan sa amo pangpang basta pangpang lagi di gid mahimo dito. Apan matud pa sa LGU nga bawal na gayud ang pagpuyo sa lugar tungod gideklara na kining no build zone. Kay balo man mi nga lisod nga maigo ta sa ingon na clearing operation kasabot mi ana. Pero kita nga nangana diha natay gigikanan kung atagikan nasa tay gipuyanon ta dito. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Giimbestigahan na sa otoridad ang video nga mikatag sa social media diin makita ang grupo sa mga kalalakihan nga nagrambol sa Kidapawan City. Mao kini ang aktual nga video kung diin makita kini mga lalaki nga gitabangan og kulata ang duha ka mga lalaki. Makita sab nga halos mahubuan na og sinina ang usa ka lalaki nga nakasutong itom, human nga gibira, gisikaran ug gihapak sa lima hangtod unom ka mga lalaki. Misulay pa og dagan among lalaki apan gigukod kini. Doon na pa higayon nga nahayang na kini sa yuta. Ana matud pa sa napulo ka lalaki ang nalambigit sa rambol nga nahitabo kadlawon adlaw Martes sa Jose Abad Santos Street, Barangay Poblasyon sa Kidapawan City. Sa karon ginaimbestigahan na sa otoridad ang maong hitabo. Kasamtangang barangay kapitan o igsuon ini kaning barangay kagawad sa pamansaan mabuhay Zamboanga Sibugay gipusil patay sa Zamboanga City. Usa sa mga sospek, usa ka aktibong pulis. Kapulisan gikondena ang pagkalambigit sa maong pulis sa krimen. Ani ang report ni Chris Sadapitan. Dead on arrival sa ospital ang kasamtangang kapitan sa barangay pamansaan sa mabuhay Zamboanga Sibugay nga si Jul Asmad Anjawang, 56 anyos, ug kanhi barangay kagawad nga igsuon niini nga si Jamar Anjawang. Human gipusil patay sa Labuan Road, Barangay San Jose, Zamboanga City, Domingo sa gabii. Samdan sab atol sa insidente ang duha ka magsuod nga kaubanan niini nga sila si Ibrahim Nasta ug Haybir Nasta, kinsa mudagan pagkabarangay kagawad sa pamansaan. Samtang luwas ang anak sa barangay kapitan nga si Abdur Rajak Anjawang. On board sila na private vehicle and while tala sila na area chine kanila yatra ka 2 bilog gunman and yatira gani kon biktima di aton suspect gani on board tamin na private vehicle. Hinoon alauna sa kadlawon adlawng Lunes, pinasikad sa hot pursuit operation. Nadakpan ang usa sa duha ka suspect nga si Police Staff Sergeant Brazir Hamid, 37 anyos, nga nakadestino sa Zamboanga City Traffic Enforcement Unit. Wala na gipatubang sa kamera ang maong suspetsado, sanglit padayon pang ginapangita ang kauban niini. Based na
statement del mga witness namin na suspect diaton entra uli na shooting incident. Tang continuous pagkita man conduct operation no, and also pati el service yan daw sa tamin no, ta prikurat tamin kalman locate tamin. Nasayran nga mag-igagaw matud pa ang napatayng barangay kapitan ug ang sospek. Away sa yuta sa Zamboanga, Sibugay ang gilantaw nga motibo sa pagpamusil. Duha ka basyo sa bala sa kalibre 45 ang na-recover sa kapulisan. Hugot sab nga ginakondena sa Police Regional Office 9 ang kalambigitan sa maong pulis sa pagpamusil. The mere fact na nakasuhan na po yung ating suspect kahit na active PNP personnel po siya is a manifestation na hindi po talaga tinotolerate ng PNP, especially Police Regional Office 9, yung mga personnel natin na gumagawa ng illegal activities or yung mga personnel natin na nilalagay sa bad light, kumbaga, ang ating organization. Haharapin niya lahat ng consequences. Samtang nagpabiling hugot matud pa ang ginapatumang seguridad sa kapulisan sa syudad. Apan panawagan gihapon nila sa publiko. Manada pa mga loose firearms na apuera, kaya chene siyempre ta sucede shooting incident. Amo gani ta encourage kami ko na community na si chene gani sila sabi na chene ta gente tagara mga loose firearms na man report sila mga takika naton takida tamin na Zamboanga tamin man monitor tamin no, para at si nisita man tamin sila security pwede man provide tamin kanila no, para diaton tamin aki na hindi sucede ulit. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Giila na sa Cagayan de Oro City Police ang lalaki sa viral video nga adunay bit-bit nga armas nga ilang off-duty nga pulis nga miresponde sa usa ka stabbing incident. Suspect nadakpan ug luwas na sab ang biktima. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipasabot karon sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang viral video nga mikatag sa social media. Kinay nakuhaan sa usa ka netizen sa Barangay 5, Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City, pasado alas 9 sa gabi adlaw Miyerkules. Makita sa video ang usa ka lalaki nga nagpataas sa iyang kamot, samtang ang laing lalaki sab nga nagsuot og helmet nga adunay bit-bit nga armas. Pagkahuman, nagginukdanay ang duha. Sumala sa kapulisan nga una pa man nakuha ang video, aduna kuno insidente sa pagpandunggab nga nahitabo sa lugar. Giila ang suspect nga si Bonifacio Dio, habal-habal driver, ug si Dio ang lalaking makita sa video nga nagpataas sa iyang kamot. Samtang ang biktima giilang si Earl Malapad, kinsa kauban lang sab sa suspect. Samtang ang lalaking adunay bit-bit nga armas, usa ka off-duty nga police officer. Ang reason is to nagkuhan sila no. There was a heated argument. Nasukuhan mo siya, so ang reason gumoto yang gidunggab. So it so happen nga ang police from assigned from regional headquarters no, nakalabay siya. So nakuha niya nito, nakita niya ito ang pag-away. So responde siya at that time. So na-confront niya. Sa karon gidala na sa piskalya ang suspect aron pasakan og kasong frustrated homicide. Samtang luwas sa sab ang biktima. Gipaniguro sa hepe sa Police Station 1 Divisoria nga andam kanunay ang ilang mga personahe alang sa pagresponde sa mga magkinahanglan sa ilang tabang. The action is police is very commendable no. Kay siya man even na wala siya nag-uniform but the mere fact na sa ngalan nga police siya. So they will respond accordingly. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mamaligay og bugas sa Zamboanga City ang mituman na sa price ceiling sa bugas. Apan sa Iligan City, gi-inspeksyon na mga timbangan sa palengke batok mga planong pagpanikas. Samtang sa Butuan City, dunay mga mamaligay og bugas nga wala nag-display og baligya sa kabalaka nga malugi. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sa pag-inspeksyon sa Local Price Coordinating Council sa Magay Public Market sa Zamboanga City,
Kamatikdan nga dunay mga tindahan sa bugas nga misunod na sa Executive Order No. 39 o ang pagpatuman sa price ceiling sa bugas nga ana-ana lang sa 41 pesos per kilo ang regular milled rice ug 45 pesos per kilo ang well-milled rice. Butang nga gikalipay sa mga mamalitay. Kadalasan sa amin ganito lang sa 41 dahil mahirap ang buhay ngayon, lalo na kung maraming anak. 3 kilo sa isang araw. Ilan kayo kumakain yan? 7. Apan alang sa mga rice retailer, matud pa, napugos lang sila sa pagbaligya sa ubos nga presyo. Gani, lugi kuno kaayo tungod anaa pa sa 1,280 hangtod 1,300 kada sako ang ilang napalit. Taki-order del presidente pero bien lugi gayot. L45 1,280. Tabla dali sila ayuda. Yawat lang nga dakel umentay lang na pakalugi jamon para kumigo hindi si pabor. Hinoon sumala sa Department of Trade and Industry. Anaalang gihapon sila sa monitoring. Apan giawhag nila ang mga rice retailer nga motuman sa price ceiling aron dili makamulta puhon. Sa Dipolog City, sumala sa ulahing report sa DTI-9, anaa na kuno sa 90% compliance rate ang mga rice retailer sa Dipolog City Public Market. Hinoon, gipasalig sa DTI-9 nga dunay ayuda alang sa rice retailers nga malugi. Aduna kuno'y ginapahigayong profiling alang sa mga labing naapektuhan sa EO39. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tinitingnan po ng government ang sitwasyon ninyo, yung mga worries nyo, naiintindihan. Rest assured na may tulong ang government para sa inyo. Sa Iligan City, human sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas, gilayong nag-inspeksyon ang Task Force Operation Timbangan sa mga tindahan ug bugas sa Iligan City kay giingong dunay mga negosyante nga manikas sa timbangan. Gani, pipila ka timbangan nga dili calibrated ang ilang gikumpiska. Ang timbangan man gud diha nato makita kung ang tao, ang general public, nagpalit ba o nagbayad sa tamang presyo sa produkto nga iyang gipalit. Sa pagsuta sa Department of Agriculture, ana gihapon sa 60 pesos per kilo ang baligyang bugas sa ubang tindahan. Rason sa mga mamaligya ay lugi kuno sila kung paubsan pa ang presyo sa bugas. Busa na nawagan sila karon og ayuda. Sa bugasan, wala din may ayuda from DTI o sa DSWD. Kani ato pila na katuig gasigis na panghatag sa vegetable, sa groceries, katong sa karinderya, mga painitan. Ba't kaming bugasan, bisan ka isa ma'am, wala gyud may tagai. Sa Butuan City, anasab sa halos 60 pesos ang kilo sa bugas sa palengke. Lugi naman gud daw sila kung sundon ang gitakda nga presyo niini sa gobyerno. Kini ilabi pa nga sa laing probinsya pa ang supplier og bugas sa ubang tindahan. Gani adunay ubang tindahan nga walay display sa bugas sa kabalaka nga malugi. Hinoon, dunay ubang manindahay nga mipaubos na sa ilang presyo sa bugas. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Ilabihan ang kalipay sa usa ka Pilipinong magbanay nga anaa karon sa nasod Mongolia. Dihang ang ilang kambal nga baby gihalukan ni Pope Francis aton sa pagbisita niini sa Mongolia. Blessing matud pa kini alang sa ilang pamilya. Atong sayro na ilang istorya sa report ni Abby Caballero. Kini ang paghalok ni Pope Francis sa duha ka baby atol sa pagbisita niini sa nasod Mongolia. Ang maong mga baby, kambal di ay ug anak sa magtiayon nga sila si Christina ug Danis Iray nga anaa na nagpuyo sa Mongolia karon. Nabalitaan po kasi namin sa aming parish church na bibisita po dito si Santo Papa. So kami mag-asawa nag-decide po kami na pupunta at dadalo po sa misa para dalhin po namin yung mga anak namin doon. At least witness din namin yung misa together with the Pope. Matod sa magtiayon, sa kadaghan sa mga mitambong sa misa, wala kuno sila magdahom nga mahatagan og pagtagad ni Pope Francis ang ilang kambal nga bitbit nila ni adtong higayuna. Miagi matod pa duol sa ilang ginalingkuran ang Santo Papa. Ug mismong si Pope Francis ang nagpakuha sa kambal pinaagi sa marshals. Dayon gikarga niya ang duha ug gihalukan. Gani hilabihan ang kalipay sa magtiayon ug blessing matod pa kini alang kanila. Once in a lifetime experience na yun na makis yung
mga babies namin na Santo Papa. I-push namin yung mga babies namin soon na mapalapit sa simbahan, mapalapit sa Panginoon. Tubong Kidapawan City sa Cotabato si Dennis, samtang taga Bulacan si Christina. Sa Mongolia namatod pa sila nagkaila kung asa nagtrabaho isip technician si Dennis ug usa ka teacher si Christina. Tuig 2022 sila gikasal ug karong tuiga gipanganak ang ilang kambal nga pulos babaye nga ginganlan og Eloise ug Ellery. Panghinaot nila alang sa ilang kambal, sana lagi lang silang healthy, sana lumaki po sila na may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa nila. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Napalga na ang patayng lawas sa 19 anyos nga si John Alfredo Amalias nga gingong nalumos sa dagat sa usa ka resort sa Barangay Bagua Playa, Davao City, Domingo sa hapon. Napalgan kini Martes sa buntag duol lang sab sa beach resort kung asa kini ulahing nakita. Nawala ang lalaki dihang naligo kauban ang higala niini nga namatay sab human nalumos nga 13 anyos nga si Harvey Prince Momo. Ginaulat pa ang opisyal nga pahayag sa beach resort kung asa nahitabo ang insidente. Para sa investigasyon sa Baliok Police sa hitabo. Sa Surigao City, dakpan ang tulo ka lalaki nga giingong tigpayhot og illegal nga droga atol sa bypass operation sa sulod sa compound sa Philippine Ports Authority sa Barangay Lipata. Nailhan ang mga sospek nga sila si Jamil Mawi, Naif Abdul ug Aminuddin Ampaso nga gikonsiderang high-value individuals. Nakumpiska sa otoridad ang anaa sa 2 ka kilo sa gituang shabu nga nagkantidad og kaping 13.2 milyon pesos. Magatubang ang mga sospek og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Zamboanga City nasakmit sa otoridad ang karton-karton sa gituang illegal nga sigarilyo nga gisakay sa usa ka van nga gimanhiuan sa usa ka retired police nga nailhang si Hashim Tagona, 52 anyos ato sa checkpoint sa Barangay Mercedes. Wala kunoy mapakitang dokumento siyang karga ang driver hinungdan nga ginakup kini. Ana sa 62 master cases ug 497 rim sa klase-klaseng sigarilyo ang sulod sa van nga nagkantidad og kapin 2.1 milyon pesos. Nasayrang tuig 2022 dihang mi-retire si Tagona kinsa kanhi na destino sa Zamboanga City Police Station 2. Giimbestigahan na ang dinakpan samtang gi-turn over sa Bureau of Customs ang mga illegal nga sigarilyo alang sa saktong disposisyon. Duha ka mga cargo truck nga gikargahan og mga kahoy nga lubi ang giharang sa mga otoridad sa pantalan sa Zamboanga City. Giharang sa mga personal sa Philippine Coast Guard, Senro, Philippine Coconut Authority sa Department of Agriculture Region 9 sa Port of Zamboanga City ang duha ka cargo truck nga dunay kargang kapin 26,000 board feet nga kahoy nga lubi nga mobalor sa dulan 200,000 pesos. Ang mao mga kargamento gikan matud pa sa probinsya sa Basilan o gibiyahe paingon Zamboanga City sakay sa usa ka Roro passenger boat. Apan dihang gi-inspeksyon, migula nga walay igong dokumento ang mao mga kahoy o wala say permit to ship ang mao mga sakyanan. Gilayong gikumpiska ang mga kahoy subay sa Republic Act 8048 o Coconut Preservation Act of 1995. Nakabayad na og administrative fine nga mobalor og 50,000 pesos ang tag-iya sa mong cargo truck. Human na pamantud-an nga igo lang sila nagkarga sa maong lubi. Samtang giimbestiga na sa otoridad ang tag-iya sa maong mga kahoy nga kasamtangang anaa sa kustodiya sa DAPCA sa Barangay San Ramon sa Zamboanga City. Arestado ang usa ka kanhi miyembro sa New People's Army nga dunay kasong attempted murder sa Alabel, Sarangani. Gila ang suspect nga si alias Dave, 46 anyos nga kanhi miyembro sa GF-71 nga naglihok sa Sarangani, Davao Occidental o Jose Abad Santos. Naaresto si alias Dave pinaagi sa bisa sa warrant of arrest sa kasong attempted murder sa Alabel, Sarangani niadtong Setyembre 1 sa Barangay Poblasyon sa Mong Lungsod. Sa karon, anana kini sa kustudiya sa Alabel District Jail sa Alabel, Sarangani. Nagmalampuson ang 5 ka adlaw nga pagsaulog sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Gani sumala sa kapulisan, nahimong generally peaceful ang maong kaugdahan. Ani ang report ni Justoni Humamil. Kapin 2,000 ka kilo sa mga isda ang gisugba atol sa pagpahigayon sa sugbahan sa dalan subay sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Gilaray kini sa Pioneer Avenue ug libre kining gipakaon sa katawhan. Tradisyon na kini sa syudad matag Tuna Festival ug syempre bida gayod ang tuna. Pamaagi sab kini sa LGU aron ipasigarbo ang maayong dagan sa fishing industry sa syudad.
Samtang atol sa culmination sa kapistahan adlong Martes, gipahigayon ang civic parade nga gisalmutan sa nagkadaiyang government offices sa syudad, mga NGO ug uban pa. Nagpakitang gilasab ang mga contingent nga misalmot sa street dancing competition nga dunay tagsa-tagsang mensahe nga ginapakita pinaagi sa ilang performance. Happy kayo ang Tono Festival sa Piensa. Sadya good sir. Daming mga event, ang saya-saya po. Happy 25th Tuna Festival! Sumala sa General Santos City Police Office, generally peaceful ang 5 kaadlaw nga kasaulugan sa 25th Tuna Festival sa syudad. Kini pinaagi sab sa hiniusang puwersa sa kapin 1,700 ka personahe sa security forces ug mga volunteer. Napaka-successful naman at napaka-peaceful at orderly yung pangyayari na big event sa ating lugar. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Anaa sa 18 ka pares nga miyembro sa tribong Blaan ug nagsulob sa ilang tribal wear ang dungan nga gikasal ato sa mass wedding sa Malapatan, Sarangani. Babulokon ang kasalang bayan nga gipahigayon sa Barangay Kihan, Malapatan, Sarangani. Sanglit ang 18 ka mga pares nga miyembro sa tribong Blaan dungan nga nag-aido ug nagsulob sa ilang nagkadiang tribal wear. Gitambungan kini sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan kisa nang hinaot nga tumanon sa mga bagong magtiayon ang ilang gisumpaan. Ato sa seremonya, mitambag sab ang labaw sa Municipal Tri-People's Office ngadto sa mga magtiayon nga sigurohon gayud nga mapadako og tarong ug paeskwelahon ng mga anak, ilabi pa nga dunay mga programa ang gobyerno alang kanila. Sa karon ginaawhag sa Municipal Civil Registrar ug LGU ang mga magpares nga dunay anak nga magpalista sa ilang buhatan aron maka-avail sa sunod nga batch sa libreng kasal. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nason.